초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. I stopped, but he did not. Gusto kong isiksik sa isip ko na he's just being true to his words. Pinapanindigan at tinutupad niya lang ang mga salitang binitawan niya sa akin when I said I don't love him anymore. But damn it, masakit pala. Sobrang sakit. Mahal ko yun eh. Mahal na mahal. That was my choice. Kasalanan ko pero hindi ko gustong masaktan ng sobra. Did I make a wrong decision? Ang iniisip ko lang naman ay ang kapakanan ng mga anak ko. Kaya kong isantabi itong nararamdaman ko para sa mga anak ko dahil walang kasiguraduhan ang lahat. Pwede siyang magalit at kunin ang kambal sa akin kapag nalaman niya ang tungkol sa kanila. Pero pwede ring hindi niya sila matanggap. I don't know. Ayoko lang masaktan ang mga anak ko at alam kong paulit-ulit na ako sa rason kong ito. Ayos lang na ako yung masaktan, huwag lang sila. Bigla namang pumitik sa isip ko ang katanungang bakit siya nandito at ano ang ginagawa niya. Bigla akong kinabahan sa iniisip ko. Hindi kaya nalaman niya na ang totoo? Imbis na baliwalain itong bumabagabag sa akin dahil sa kuryosidad ko, ay pumihit ako at patalikod at sinundan siya. Hindi malapit, sakto lang para makita ko siya at kung saan siya pupunta. Mapapanatag lang ako kapag hindi kwarto ni Kiara ang pupuntahan niya. Please, not now. Hindi pa ako handa sa pwedeng mangyari. I never will. I hide at the back of the wall when he stopped and looked back. Shit, nahalata niya ba ako? Sinilip ko ulit siya at napabuga na lang ako ng hangin na magpatuloy siya sa paglalakad. And again, I followed him. Nasa first floor kami ngayon at ang kwarto ni Kiara ay nasa fourth floor pa. Lumagpas siya sa elevator pero hindi siya pumasok dito. That's a good thing. Pero hito pa rin ako ay sinusundan siya. I just can't stop worrying hanggat hindi ko alam kung saan siya pupunta. Call me paranoid or whatever, wala akong pakialam. Saan ka pa pupunta, Zyron? Bago pa siya makapasok sa area kung nasaan ang office ni ng doctors, ay tumigil siya dahil sa babaeng tumawag sa kanya. Sa kanan niya, magtatago lang ulit ako sa isang sulok at nakasilip sa kanila. Lumapit ang isang doktor sa kanya at hindi ako pwedeng magkamali na si Doc Samina ko iyon. Yumakap si Zyron sa kanya when she hugged him. Nagbeso din silang dalawa. Tumago na lang ulit ako sa pader dahil ayoko makitang tuluyan pa silang maghalikan. Something is going on between them. Obvious naman. Aaminin ko parang gusto ko na lang magwala sa sakit ng nararamdaman ko. I can only watch them, the man I love, from afar, with someone he loves. Ako dapat iyon eh, yung babaeng yiyakap at hahalik sa kanya. Pero tinulak ko siya papalayo. And now, he'll never be the man for me and I'll never be the woman for him. Dahil tapos na kami. Pero yung nararamdaman ko sa kanya, hindi pa. Napatango na lang ako at umalis doon nang umiiyak. Naiinis ako sa sarili ko kasi kasalanan ko kung bakit ko siya pinalayo tapos nag-ENRT ako ngayon na ganito. Damn, ako na ata ang pinakatangang babae sa buong mundo. Sobrang sakit kasi, but I need to feel this pain I've caused to myself. Kung pwede lang sanang hindi na nangyari kung ano ang nangyari noon. Kung pwede lang sanang totoo na lang yung kasal at yung pagmamahal niya sa akin. Kung pwede lang sanang bumalik kami sa mga araw na kami lang dalawa. Masaya, mahal ang isa't isa, kontento, pero hindi eh. Hindi na pwede. Zyron POV. Where the fuck are you going, man? Carlo asked.
Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta or kung may dapat ba akong puntahan after seeing the picture that Sam sent to us para hindi ko naman maintindihan ang sarili ko. Man, don't tell me you're going to the hospital. Feeling mo it's your child? Hindi ko alam if he's stating the fact or he's just teasing me. Is it possible? Parang tanga kong tanong, nagkaanak nga ba ako? Huli na bago ko mabawi ang tanong ko. And there he was, got chock again with his drinks. Are you dead serious? Don't tell me you had sex with random woman without protection. Oh God! You might also want to get yourself checked. I glared at him. Sa bagay, bakit nga ako magkakaroon ng anak sa Pilipinas when I only beg woman in state or France? But that's what before. I couldn't even remember now. When was the last time I had sex from me? For me, it was not right at all. I mean, yes, I did have sex for a woman when Kiana left me. It was all because I was fucking hurt. But then I realized I couldn't cheat on her again. Yes, she hurt me so bad that I found myself so fucked up. That time, if it was not because of Carlo, who helped me get through and everything happened. After that, sinabi ko sa sarili ko, ayoko paring saktan si Kiana because if she ever learned about me having sex with different woman, that time she'll be hurt. Galit na galit ako sa kanya noon, pero hindi pala dapat kasi we were both victims in the game that my father had prepared. It was because of that fucking mafia thing. Kaya niya ginawa yun sa amin. My dad was a mafia boss, the great and cunning old man. Javier Olivier was the boss of VR Mafia. Siya ang namumuno sa organisasyon na iyon, specifically sa ilang part ng France, also sa US, kung ang Grims ay sa Europe and Asia. And Asia kami naman ay sa North America. Almost all countries sa North America ay kilala ang VR. Well, of course, exclusively for those people na party lang ng organisasyon because the organization was secret. He trained me to become one of them since I was 13. He trained me to kill and go to get revenge for my mother's death since I was 8 years old. Pero katulad ng Grimes, we both just don't kill dahil gusto lang namin. We killed for a reason, and we killed those who betrayed and wronged us. And this mafia? This was the only getting respect and allies around the world. Para katakutan ka, para maipakita lang sa iba na we are powerful, so don't fucking mess with us or else you're dead. Punong-puno ng galit ang puso namin, lalo na si Dad because of what happened to Mom. At hindi kami nakontento na kayang hanapin ng pulis ang mga salarin. That's why sumali kami sa mundo ng mga mafia at buo rin ang sariling organisasyon. Pero si Kiana, she was the one who embraced me and pulled me out from the darkness. I didn't expect that she could do that to someone like me. Binago niya ako, and that was the reason why Dad didn't like her. Akala siguro ni Dad na hindi ko na ipagpatuloy ang sinimulan niya, and that I have already forgotten the pact we did. And that is to revenge Mom from those bloodlust enemies who wanted us to vanish in this world so they could be in our position. Kaya niya siguro nagawa ang lahat. Nagsisinungaling, told shits and did shits. Kaya Kiana, because he felt threatened, he felt scared na aalis ako sa organisasyon at iiwan siyang mag-isa. Knowing him,
Binuran niya ang lahat ng bagay o tao na humahadlang sa mga plano niya o kaya naman ang rason para mabago ang plano niya. Kaya si Kiana ang naging isa sa mga biktima. Kung ano man ang pinagpasalamat ko kay Dad, that is, he didn't kill her, but he made her left me. He won. He destroyed us both. At first, I only wanted the wealth he has so I could expand my own business around the world. Makilala ang mga produkto ko. I thought that it would be a big help kung makukuha ko ang suporta ni Dad and his followers. Yes, successful na ang Zyro Motors kung tutuusin. Mas malaki pa ang negosyo ko kaysa sa daddy ko, but I have no connections like he has, and I want to have that too. Ang sabi niya sa akin, I could only get the thing I want kung magpapakasal ako. That's why I look for someone. There was only limited time that he gave, one day, at dapat sa loob ng isang araw na iyon ay makahanap ako ng papakasalan, so I did everything. Pero that night, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa isang building where bidding is happening. That was also the time when I found Kiana. I thought she was the perfect one whom I could marry dahil hindi ko siya kayang mahalin and para lang sa akin, madali lang siyang pakawalan. I treated her like a bitch but didn't touch her. Yes, I married her pero hanggang doon lang yun. But the time goes by, I didn't know what spell she puts on me at nagsimulang magbago ang nararamdaman ko para sa kanya. She made me fall in love with her. Tiniis niya ang ugali ko, tiniis niya ang lahat ng pag-iinsulto ko sa kanya. I was just doing all of those dahil, to be honest, I was afraid to fall in love. Pero hindi ko mapigilan pa ang sarili ko. I just love her kahit ano pa yan. The night when she told me she loves me, I felt like I was the happiest man in the world. Parang panaginip lang ang lahat. Pero totoong mahal namin ang isa't isa. And that made my father furious na ipinagtaka ko naman kung bakit. Yes, nakuha ko ang pinakako niya sa akin na kayamanan niya. Pero huli na nang malaman kong pati pala ang organisasyon ay kasali doon. I couldn't back out anymore. Naipakilala niya na ako sa kasapi na organisasyon bilang isang successor niya. Ayaw ko maging parte ng isang organisasyon, but it was all too late. Yes, he trained me. Binatilyo pa lang ako, pero ang hindi ko alam ay may balak pala siyang kailangang sundin ko ang yapak niya, and that is to become a mafia boss of year. Naisahan ako ng isang Javier Olivier dahil talagang plinano niyang makahanap ako ng babaeng papakasalan upang makaalis mapasa akin ang kung anumang meron siya dahil alam kong iyon ang gusto ko. But little did I know, kasama ang organisasyon na kailangan kong pamunuan. When he found out that Kiana and I truly love each other, that was the time he doubted me. He did unforgettable shits. Kaya niya nagawa ang lahat ng iyon dahil sa akala niya nakalimutan ko na ang lahat dahil sa pagmamahal kay Kiana. Na kaya kong talikuran ang organisasyon para sa babaeng mahal ko. I planned that, yes, pero hindi ko rin na kayang talikuran ang mga hayop na pumatay sa mom ko. I could handle everything, but my dad ruined everything. Huli na, napaikot niya si Kiana. Napaniwala niya si Kiana na I was cheated on her. At ganun din ang ginawa niya sa akin. At ganun din at ako katanga para maniwala siya. That old man kept on bullshitting me for years pero pinaliwala ko pa rin siya. Damn it. May kasalanan din ako. Napakadami
At tama nga sigurong iwan niya ako at tama nga rin sigurong malaman ko na rin hindi niya ako mahal. She was not me, wants me gone for life. Maybe I deserve that. Fuck. Pero bakit nga ba ako namumblema sa batang yun? I should not be care. Nagkakaanak ba kami ni Kiana? Napailing-iling na lang ako. We badly wanted to have a child when we still together almost 6 years ago. Pero hindi kami nagkaroon. Nahihirapan siyang magbuntis noon. And what makes me mad right now is that she has a child with someone else. I am so hurt. How can she conceive a child with another man when we couldn't have one before? At dalawa pa ang anak niya sa lalaking yun. I just remembered the time when we were in the park at nakita kong tig-isa sila ng bitmit ng kung sino mang lalaking yun. Kaya imposible talaga na nagkaroon ako ng anak kay Kiana. She has children but I was not the father, kundi ibang lalaki. Pinagpalit lang naman ako ni Kiana sa hinayupak na lalaking yun. I feel my blood boiling. Hindi ko alam kung para lang doon sa lalaki ni Kiana na alam ko namang lamang ako sa 10 beses na lahat o kumukulo ang dugo ko para sa kanilang dalawa. I don't know. I just feel cheated on and betrayed by her. Baka nga kamukha ko lang iyong bata. Normal naman yun na kamukha kang tao sa mundo. But this erratic heartbeat is not normal. Gulat na siguro ako. Anong nangyari sa'yo at nakatulala ka dyan? Nagbalik ang diwa ko when I heard Carlos' voice. I just can't believe it. So you're upset after saying that letter, girl? Anong nararamdaman mo? Yung sinabi nilang lukso ng dugo? Napapikit na lang ako. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ng lalaking to. I didn't answer him. Is he giving me a hint or he just fucking playing with me now? Isa lamang ang dapat kong gawin para manahimik ako, and that is to go to Samina. I don't know but I have to ask her everything tungkol sa batang iyon. Pero for the fucking ninth time, ano ba ang pakialam ko? Shit. So paano nga kapag anak ka pala ni Zyron fucking Olivier? I glared at him. Ano nga ba ang gagawin ko kapag may anak nga ako? Na imposible namang mangyari, pero pwede ring posible. There are lots of possibilities. Isa sa mga naisip ko ay baka dito lang lumaki ang bata pero nakabuntis talaga ako when I had sex to random woman back in France and US. Baka nag-filled ang condoms. Shit, what am I thinking again? Kapag nalaman ni Kiana ang ginawa ko after she left me, she'd be really hurt. Ugh, Kiana again? I should not care about her. Already, she hurts me for telling me that she does not love me anymore. At dumagdag pa yung nagkaanak siya sa iba ngayon. Kulang ulit na alala and I'm so mad at her. What do you think I fucking need to do? Of course, I'm going get what's mine, Carlo. Whatever it is, kukunin ko kung ano ang akin.